Okay, may kwento ako sa inyo at sigurado ako pamilyar kayo dito. Isa to sa mga pinakasikat na kwento sa buong mundo. Tungkol to sa isang bata na humarap sa isang hamon na parang imposible. Kasi naranasan nyo na ba yung pakiramdam na parang ang liit-liit nyo para sa isang sobrang laking problema? Yung parang, kaya ko ba to? Well, etong kwento na to, para sa atin to, para sa lahat ng nakaramdam na ng ganyan. So sino ba ang bida natin? Ang pangalan niya ay David. At teka, hindi siya yung tipong sundalo o prinsipe na iniisip nyo ha. Isa lang siyang batang pastol. Oo, yung nag-aalaga ng mga tupa. Kasi isipin nyo, nung mga panahong yon, kapag may laban, ang hanap nila yung malaki, malakas na mandirigma. Yung kita mo palang matatakot ka na. Para sa kanila, ang lakas nasa laki ng katawan. Si David, ayun, taga-alaga lang ng tupa. Parang hindi trabaho ng bayani, no? Pero, dyan pala nagsimula ang lahat. Pero may sekreto dyan. Habang abala siya sa pag-aalaga ng mga tupa niya, hindi niya alam na para na rin pala siyang nagte-training para sa isang napakalaking misyon. Yung mismong pagiging pastol niya ang nagturo sa kanya kung paano maging matapang. Pakinggan nyo to galing mismo kay David. Grabe, diba? Ibig sabihin, hindi siya basta-basta natatakot, sanay na siyang humarap sa panganib, mag-isa at may sarili siyang diskarte. Okay, so yan si David. Ngayon, punta naman tayo sa malaking problema. Kasi yung hukbo ng Israel nanginginig sa takot dahil may bago silang kalaban. At hindi ito ordinaryong kalaban. Isipin nyo ang taas niya, mahigit 9 na talampakan. Mas mataas pa yan sa pinto o baka sa kisame pa ng bahay nyo. Ang pangalan niya, Goliath. Isang totoong higante. Itsura pa lang, talagang mapapaatras ka na. At hindi lang yung height niya, tingnan nyo yung suot niya. Mula ulo hanggang paa, balot na balot siya sa mabibigat na armor. Helmet na tanso, baluti na tarang kaliskis, dambuhalang sibat. Grabe, yung buong lakas niya parang nakadepende lahat sa itsura niya. Kaya naman pala, takot na takot yung mga sundalo. Tapos, hindi lang siya nakakatakot tingnan, ang yabang pa. Araw-araw, ganito ang isinisigaw niya para siyang nangaahasar, di ba? Sinasadya niyang ipamukha na wala talagang lalaban sa kanya. 40 araw. Grabe, isipin niyo yon? Sa loob ng 40 araw, wala. Walang ni isang sundalo ang naglakas loob na harapin si Goliath. Lahat sila nangingingig sa takot. At dito na ulat papasok ang bida natin, si David. Dumating siya sa kampo pero hindi para lumaban. Inutusan lang siya na magdala ng pagkain para sa mga kapatid niya. At doon, naabutan niya ang lahat ng kaguluhan. At dito nyo makikita yung pagkakaiba niya sa lahat. Habang lahat ng sundalo takot na takot, si David naggalit. Para sa kanya, hindi lang tutungkol sa sundalo at higante, personal to. Para sa kanya, Diyos na nila ang hinahamon. Kaya alam niyo anong ginawa niya? Diretso siya sa hari, walang pag-alinglangan. Sinabi niya, huwag po kayong mag-alala dahil sa kanya. Ako na po ang lalaban. Hindi takot, di ba? Purong determinasyon na nanggagaling sa pananampalataya niya. So ayun na, at dito na tayo sa isa sa mga paborito kong parte. Kasi yung paghanda ni David para sa laban, sobrang iba sa inaasahan ng lahat. Siyempre, binigyan siya ni Haring Saul ng sarili nitong armor. Pero sinubukan ni David. Tapos sabi niya, hindi po ako sanay dito. Hindi ko po ito kayang gamitin. Tinanggihan niya. Kasi alam niya yung tunay niyang lakas. Wala sa hiram na armor. So anong kinuha niya? Simple lang. Una, yung tungkod niya bilang pastol. Pangalawa, pumulot siya ng 5 makikinis na bato. Pangatlo, dala niya yung supot niya. At pang-apat, hawak niya yung pinagkakatiwalaan niyang tirador. Yun lang, mga gamit na sanay na siya. At bago pa man magsimula yung laban, nagkaroon muna ng sagutan. Si Goliath, puro pananakot. Pero si David, kalmado lang. Ang sagot niya, lumalapit ako sa'yo sa pangalan ng Panginoon. Kitang-kita yung pinagkaiba, no? Sariling lakas versus lakas na galing sa Diyos. Okay, handa ng lahat. Ito na yun, ang pinakahingihintay nating sandali. Ang laban sa pagitan ng panlabas na anyo at ng panloob na lakas. At anong nangyari? Nakakagulat. Kasi imbis na umatras, si David, siya pa yung tumakbo. Tumakbo siya pasulong, papalapit sa higante. Grabe, yan ang purong tapang. Habang tumatakbo,
Kinuha niya yung tirador niya. Isang mabilis at tumpak na tira lang. At yung bato, bumaon. Bumaon mismo sa noo ni Goliath. Yung nag-iisang parte ng katawan niya na walang proteksyon. At ganoon lang yun. Sa isang iglap, yung higanteng kanatatakutan ng lahat, bumagsak, padapa sa lupa, parang puno na pinutol. Ang imposible, biglang nangyari. Pagkakita nito ng mga kalaban, nagpanik sila, nagtakbuhan lahat. At yung hukbo naman ng Israel, yung takot nila, napalitan ng malakas na sigaw ng tagumpay. At si David, yung simpleng batang pastol, biglang naging bayani. Kaya itong kwento ni David nag-iiwan sa atin ng isang tanong. Saan nga ba talaga nagmumula ang tunay na lakas? Kasi malinaw na hindi ito galing sa laki ng katawan o sa ganda ng armor. Ang tunay na lakas nagmumula sa loob. Galing sa tapang na sinanay ng karanasan, sa tiwala sa sarili mong kakayahan, at higit sa lahat sa pananampalataya na mas matibay pa sa kahit anong bakal at mas malaki pa sa kahit sinong higante.